Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka rito, don't forget to like, subscribe, and share, and click on the bell para updated ka sa mga bago kong videos. Dito sa channel na ito, real talk lang pero good vibes. Sa Facebook or kahit saan na platform, social media platforms, mga nababasa ko is, worth it pa bang mag-Canada this 2025 or sa 2026? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Worth it pa bang mag-Canada sa panahon ngayon? Dahil sa hirap ng buhay, ang tagal ng process, at kung ano-ano pa. Pero teka lang, don't lose hope dahil sa video na to pag-uusapan natin kung bakit yes, worth it pa mag-Canada this year. Pero okay, let's be honest muna. Hindi madali mag-Canada. Ang daming requirements, gastos, at minsan ang tagal ng process. Tapos pagdating mo pa dito, may tax, may rent, may bills, at groceries na parang may gold sa loob. Pero alam nyo ba guys na yan ang reality of adulting kahit saang parte ng mundo ka pa. Pero ang difference dito sa Canada, lahat ng effort mo may kapalit. May maayos na healthcare, libreng edukasyon para sa mga bata, safe environment, at equal opportunity sa lahat. So kahit mahirap sa simula, worth it pa rin kapag nakita mo na slowly natutupad ng unti-unti yung mga pangarap mo. So now let's talk about the bright side. Kasi gusto ko positive tayo lagi sa channel na to. So the first one is job opportunities. Marami pa ring in-demand jobs dito sa Canada, especially sa healthcare, early childhood educator, high sa mga ECE na kagaya ko, trades, and IT. And guess what? Marami pa ring employers na willing mag-sponsor sa'yo at tumulong sa'yo para sa ikatatagal mo rito sa Canada. For the PR, kumbaga. And next, the bright side is yung wage enhancement and benefits. Yung wage enhancement para yan dito sa BC, which is $6 per hour na additional sa sahod mo per hour kung nagtatrabaho ka in a childcare industry or daycare. Tapos at kahit kung mataas naman yung tax mo, tandaan mo para yan sa healthcare, para sa child benefits, at public services. Kaya minsan, ang lagi mong iisipin, kaya may ganyan, parang investment yan para sa future mo. So, the third positive side is yung quality of life. Imagine, nakakalakad ka ng tahimik sa park, walang masyadong pollution, may mga maple leaves sa paligid, tapos safe kang maglakad ng mag-isa. Mental peace is priceless, guys. Kung sino talaga yung mga taong nagtatagumpay dito, yung mga taong may tamang mindset, hindi lang puro sana all, kundi yung mga taong nagsasabi sa kanilang sarili na sige, ako din, gagawin ko yan. Dito sa Canada, effort talaga, pero kung may determination ka, makikita mo yung resulta. Kaya kung plano mo rin mag-apply this 2025 or in 2026, go for it. Mag-research, magplano at maghanda. Hindi kailangan perfect basta may plano ka or may goal ka. Ayun guys, worth it pa ba mag-Canada this 2025? So the answer is a big yes. Super worth it pa rin. Hindi dahil madali, kundi dahil fulfilling. Dito mo matututunan kung paano tumayo sa sarili mong paa habang tinutupad yung pangarap mo sa pamilya mo. So, kung isa ka sa mga nangangarap na mag-Canada, don't stop believing. So, malay mo this year na ma-approve na yung visa mo. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video para sa mga maraming inspired na Pinoys na gustong makarinig ng totoong buhay sa Canada. The good, the hard, and the hopeful. See you on my next vlog.
Angot. Summer, Beb, pasukin mo nga to. Ingay. Goodbye.